Hello mga Kribers, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog ay magluluto po tayo ng poached chicken legs. So, tara, samahan nyo ako. Let's do this. General na sausawang Pilipino. So, ito yung mga ingredients ko mga Kribers. Chicken cubes, garlic, ginger, lemongrass, green chili, onion, white, and bay leaf and star anise, and 3 chicken legs. And now, mag-start tayong pa-boil ng tubig. Ilagay natin ng salt at MSG. Maglagay ko dito. At ilagay natin yung chicken cubes. And then yung mga ingredients natin like bay leaf, star anise, onion, ginger, lemongrass, chili, and takpan at pakuluin natin. Ngayon, pag nakulo na mga Kribers, it's time to add the chicken legs one by one para hindi po aapaw ang tubig. Kasi pag binigla mo yan, talagang aapaw yung tubig. So, yung tubig man, sakto lang, yung sabaw. Pero mamaya, pag nainit na yan, bawasan ko siya ng sabaw. Kasi pag nakulo na masyado yan, talagang apaw na apaw yan dyan sa ating kaldero. So yan, tulad yan mga Kribers. Nakulo na siya. So ang gagawin ko is bawasan ko siya kahit mga isang mangkok lang na sabaw. At ibalik ko naman yun mamaya pag naluto na yung manok natin. So dito sa chicken natin mga Kribers, pakuluan lang po natin siya at least 30 minutes to 1 hour. So may mga Kribers yung 30 minutes is enough na saktong pagkaluto yung chicken para hindi siya madurog hiwain. So ngayon, next natin gagawin is yung sauce niya. So dito sa sauce pot ko, naglagay ako ng 1.5 tablespoon na oil at painitin natin yung mga Kribers hanggang uusok yan. Dito may chop ako ng 2 cloves of garlic and red chili na isa. So ilagay natin sa ating ramekin bowl at lagyan natin ng oyster sauce na half tablespoon. At yung Knorr seasoning, half tablespoon din. At soy sauce, half tablespoon din mga Kribers. Then, kunting vegetable powder. Yan. At mainit na yung mantika mga Kribers. Ibuhos natin dun sa ating chili and garlic na mixture. Ayun. Narinig yung sizzle ng init na mantika. Ayun. Haluin lang natin mga Kribers. At dito naman, lagyan ko siya ng kunting sabaw ng manok. Ayun, para hindi po siya masyadong mamantika. Ito na yung pinakasos sa ating manok mga Kribers. Ganyan lang po kasimple at kadali yung recipe ito. At ngayon, pwede na itong manok na to mga Kribers after 30 minutes na to. Ayun sobrang sarap nito mga Kribers. At madali lang siyang sundan mga Kribers, di ba? I-boil nyo lang yung yung manok. Tapos mga ricados na, yun na. Ayan. So, next natin gagawin mga Kribers is plating time na tayo. So, hiwain natin to mga Kribers in a bite size. Yung tulad nitong pagkahiwa. Sundan nyo lang mga Kribers. Ayan. Gamit lang kayo ng malaking kutsilyo o tulad ng kutsilyo na ginagamit ko. Pero kung wala kayong ganyan, pwede namang itak. As long as kaya nyong gamitin, no? Basta importante, mag-ingat lang mga Kribers pag naghiwa ng mga ganyan. Kasi delikado na, madisgrasya yung daliri. So, i-continue natin paghiwa mga Kribers yung 3 pirasong manok. So, different angle naman to para makita nyo kung gaano kalalaki yung hiwa na need natin gawin. So, ganyan lang po. Yun, lutong-luto yung manok, di ba? Pag 1 hour kasi pakulo nito mga Kribers, ang mangyari is madurog din yung manok. Sobrang lambot na kasi. Pero magdepende din yan sa klase ng manok mga Kribers. Pero kung gamit nyo native chicken, mas masarap talaga yun. At saka healthy, organic, lalo pag organic na manok, di ba? So ito na. Tapos na mga Kribers yung simple lang. Ibuhos lang natin yung sauce niyan, yan sa ibabaw. At para magkalasa yung manok natin. Ayun. Ganyan lang po mga Kribers. Napakadali lang gawin. At yung sabaw naman, pwede nating lagyan ng any leafy vegetables para mas healthy siya. Lalo na kung may malunggay. Ang paborito ko talaga dito mga Kribers, malunggay at saka dahon ng chili.
Pero dito sa Finland wala kasing ganun eh. So ang ginawa ko is bumili ako ng frozen na spinach. Ang problema is nabili ko is puree na frozen na spinach. Kaya ganyan ang nangyari. Pero okay lang naman. Healthy pa rin. So ito na mga Kribers. Thank you so much for watching. Bye bye.